Suksarjin Mindanao, mayong adlaw, nausab ka ninyong tanan. Kumusta kamo nang hinata ko nga naa kamo sa mayong kahimtang. Generals, kini ang timan ang syudad ug lungsod nga may kahadlok sa Dios mo, syudad nga bantugan. Walay si bisan kinsa nga makapildi nga mga manlulupig tungod kay ang Dios nga gamhanan sa tanan. Mao'y mulaban kanatong tanan mga kabrigada. Busa kung kita may pagsalig o pagtuo lamang diha kaniya kanunay sigurado nga ang atong mga damgog tinguha sa atong panginabuhi mahitabo gayud mga kabrigada. Kumusta ka? Nining sayo sa adlaw nga gidugang ka Dios kanato, mapasalamaton kita nga buhi pa kita hangtod karong mga adlaw mga kabrigada. Maayong buntag, Brigadang Ruel. Maayong buntag mga kabrigada, maayong buntag ug maayong adlaw kaninyong tanan mga generals o sa ato mga kabrigada dahil ang nagapaminaw maayong buntag ginaoton ta nga naa kamo kanunay sa maayong panglawas mga kaigsunan o syempre sa pagbata natong buntag di ginato dapat ang angay kalimtay nga magampo sa kaitasan aron magiyahan kita mga kaigsunan sa atong pagabuhaton karong adlaw o may buntag sa ato mga kaigsunan pod sa kasigpit kadapit diri sa General Santos City. Hunyo 9, mga kabrigadag, mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Welcome kamong tanan diri sa atong programa ang Inkwentro. Inkwentro, mga kabrigada, Brigadang Ruel. Dining sayo sa buntag, sayo sab nato karon nga bulabugo ng atong mga kaigsunan aron sa pagpahibalo na kining naghingapos na administrasyon. Karong administrasyon karon. Samtang naghinapos na ang anib sa kinabuhi ning administrasyon. Sabi na ko kanhing. Ayon ang aning, oy. Ayon ang aning. Mahumana mga kabrigada, tanaw ng kabrigadang Ruel 21 kaadlaw na lang bago mahuman ang administrasyon ni Mayor Ronel Rivera. Naapa kuno matud pa nga murag nagamulto karong panahon na. Kay naapay executive assistant kuno matud pa ni Mayor Rivera nga gusto pang ipabiding habulon sa pagbiding kining 40 million pesos nga kantidad sa water treatment facility diha sa hospital sa Ruyica. Hospital nato diri sa Dakbayan sa Jinsan. Nagaduda si kagawad nagari ani nga adunay hidden hand nga ginatawag nga nagalihok aron ipahabol ang last minute bidding. Pero ang back member nga si Roland Gonzales na mahayag wala daw siya naibawan sa maong issue. Ready na ba diha ang audio atong paminawon ang tingog. So kini si Mr. Gonzales mao ni siya ang kwan. Mao ni siya ang back chairman. Member lang. Back member, no? Igon sa pugka ni siya ni kwan ni atong administrador diha sa hospital. Adi man din na si Gonzales, no? Ang administrator diha na si kwan man din na si Glenn Gonzales man din. Tama. Lagi. Mo ganing una ko nimo. So pero wala man kuno, dili kuno tinuod mga sponsor ato pang sutaon ng istorya ni Kagawad Lagari murag haka-haka lang. No? Pero kay ni gawas man guna kanang aso man god mo gawas na nagyon ay baga. Correct. So kung kini manggaling tinuod man ni mga kabrigada, Brigadang Ruel, kung tinuod manggaling ni nga gusto pag nilang habulon karon, gusto pag nilang ayuson karon nga makabiding pagyod, unsa gyud ang ilang katuyuan ani, unsa gyud ang ilang purpose nganong gusto gi sila nga mabiding pa within fact 21 days na lang bago mahuman kining administrasyon, Brigadang Ruel. It's either gusto nilang madugangan ilang legasiya bisan pagpahuman ni sila or naanay kasabutan daan. Buti pasabot nimo nga bisag 21 kadlaw na lang kining dako kay nga kantidad 40 million dalion nila pagbiding para nga naagid sila legacy mabilin. Nga ang ingon ang mga tao nga believe gyud ko aning administrasyon ni Mayor Rivera kay bisag inadlaw na lang naapagyoy mahimo. Last minute ba? Pero dili ba ka naapo koy na istorya ingon sila nga ginadali na kay para nga makakuha pa sila og pila na ka porsyento ganing kanang ganina ang tawag kana. It's either legacy or kasabutan. Gusto ginila nga. Nana ba atong paminawon? Gwapo ning madungog nato ning statement. Kay audio voice clip kay kini investigasyon nga gihimo dito sa City Council. Start by lang mga igala kay nindot ni.
mga kabrigada kay nindot ni nga to ga tan-awon karon kung unsang yun ang kinailawd man ani kay ang motibo mo dire atong gustong tan-awon mga kabrigada kay sa ngalan nga dali-dalion, sa ngalan nga wala nay panahon ang gustong tanatong mahitabo din kay inadlaw naman lang itugyan na lang ni nila dito sa sunod nga Ayan. administrasyon. Atong paminawan ang sige. tingog ni Kagawad Domedor Lagari, mga kaigsunan. We were in the planning with the incoming mayor together with our PCM people, and I was caught off guard by a visitor brought by Senor Islao, and he said that he wanted to participate in the bidding of this 40 million hospital waste treatment facility. It's just that I don't know where he got this idea, Mr. President, but he said that one executive official from LGU Gensan is the one orchestrating all this bidding. So he was requesting if we could put off, the LGU could put off the bidding so that we can await for the next administration to re-examine all this, the end user requirements and everything. So may ganon, no, na parang minamadali daw ninyo, no, sa in your end sa Bids and Awards Committee, and there's again this hidden hand. I don't even think that he's part of the Bids and Awards Committee for this, Mr. President. So I just want to bring that up to you. Maybe you are not aware, Roland. Yes, Your Honor, I'm not really aware of that particular incident. Ni Roland Pero Gonzales katong nga pero mo katong siya. na-mention ni Kwan ni Kagawad Lagari nga katong murag bidder Istan Islaw sa to. Senior Islaw daw. Senior Islaw? Bid, so nakadawat siya. Oh, sa to. Subot pa sabot, taag yun. Okay, siyempre ningon man siya nga mo appeal ko aning bidding. Nagi bidding na itabo. So muraw ni midnight transaction. Midnight na transaction. Onya kini day si Senior Islaw ba to? Naklaro nimo Senior Islaw o Istan Islaw. Basta Islaw. Oh, basta Islaw. Ingon siya nga mo appeal ko aning bidding. So niadto dito kay sa gahimo sila ani karon ilang transisyon. Kay siyempre naga-meeting sila ining mga tao pod nga gikan sa grupo ni Mayor Rivera o kining grupo pod karon sa PCM sa grupo ni Mayor Lor, no? So nagaano silang transisyon. So nigawas ni didto samtang naga-meeting sila na iniabot nga kuan nga siguro kontraktor nga mo appeal ko aning kuan bidding. Unsa man ang bidingan na kining kuan ba kining water treatment facility ba sa kuan sa Ruicas Hospital na to ba nga 40 million pesos ang kantidad ani. So ingon na ang punto diri karon ni Kagawad Lagari ngano man ning ano man ninyo ginamaniobra ninyo ning ano nga naa na may musunod nga administrasyon unya inadlaw 21 more days na lang bago ang bagong administrasyon mo lingkod dapat itugyan na ni dito para sila na magmaniobra ani kay wala nay panahon basig mahilaw lata ba. Hindi na mahilaw lang tayo. Ang gusto gani, apason niko. Ha? Apason, uy. Sa hilo. Apason, 21 days, makaya pa man na nila. Sa pagkaya na, sa sila Diyos? Basta, dawad daw, pagka-ugma, award. Pagka-ugma, sunod ugma, diretso na. Dili ko musugot, ay nga kuan, nga dali-dali una, kay Hindi para naman na maklaro para na. sila. Mabitaw nga karon lang nila ni Giano. Binuang Karon lang nila ni Biradahan, kay para napay mga mahitabo nga kasubutan. Karon kung ingon ni anak karon nga ilan ang dali-dalion kay para mabiding yon, ma-award na. Karon ang mahitabo ana masakripisyo ang mga tao. Ana unya masakripisyo ang administrasyon karon Pero sa ang problema na sa magpuli Ay, say problema dili oy. Magsakit ang ilang ulo ana. Problema na sa magpuli. Kasi syempre siya na may nakadaog. So sa noon niya itong tanan, katong mga problema ni Mayor Rivera. Unya karon magwa sila karon nga ano dito nya ang musunod. Dili nila naron i-implement. Pa man ay thinking sa mga sa administrasyon ni Mayor Rivera, dapat to isa ko sakripisyo si Mayor Lor sa inganani. Daw ato niya tanan tong mga kapalpakandiya niya iyang tarungon sa iyang administrasyon. Ay apil na ni balag ulahina. Dapat maluoy si Mayor Rivera kang Mayor Lor. Maluoy. Bago na siyang mayor Di naman na maluoy. Di naman maluoy kay Pinliman. Pero ang kuan ri sa mga tao ba nga kana gusto ba gyud ni Mayor Rivera nga kuan habulon pa na.
Kaya si Mayor Rivera karon wala naman gani gaano, wala naman gani sa imik. Dili. Katugan siya pa. In fairness sa kay Mayor Rivera, basin wala pagkabalo ni. Mo gani, basin og ganghihalang mga tao kay Uy, delikado, ha? executive assistant ko no. Executive assistant. Basin apil ni sa mabutang sa opisina niya ni Vice Mayor. Mao gani na ngayon ang mga tao karon nga dili gud sila gusto mo hawa diha. Unya karon si Kagawad Yumang gusto niya nga butangan kining mga posisyon. Oo. Magbuhat sila bag-ong posisyon as executive assistant or ginatawag nato nga vice mayor assistant. Vice Mayor assistant. Kay executive sa mayor man. Basi apil ni siya. Mao nga gusto pa ipadayon ni kay ma-monitor gyapon niya. Kinsa ka ni no? Asa monitor? Ma-monitor gyapon niya kay napa man gyapon siya magpabilin pero opisina na sa Vice Mayor. Pero sila mag-una. Okay, kung mabiding ni karon ma-award sila mag-una. Sila na po'y musalo dito pagsugod na pod karong Hulyo 1. Kana lang. Kana usara na sa mga panglantaw nato. Pero dapat unta brigadang Ruel mga kabrigada kini sila mo relax na ni sila magpahuway na kay nahuman mag-relax naman. na mo yung mayor man gani ga-relax na. Nahuman wala naman naman gani kamo na noon nagsige na noon karakara dia unsa man nakulangan pag yun siguro mo. Ako gani brigadang Royal, mabilib ko kang Kagawad Yumang kung kining iyahang bagong posisyon nga ibutang maghimo sila kay agi man na nilang proseso. Ides konsiho maghimo sila. Pero dapat ang ibutang nila diri bag-una nga mga naong dili na tong mga dating nga mga executive assistant ni Mayor Rivera para nindot ba para wala ikasulting mga tao nga kana akomodasyon man na. Para nga wala na isulti. Kay nga mga EA, kabalo man gina sila ba nga mo ni nakadaot sila mga pangalan. Unya karon og ako'y Kagawad Yumang karon ya gaplano pagkukunga mo kuan mag vice mayor ko. Mag-vice mayor na, plano siya. Dili ba pananglitan kay Base, siyempre. base, no? Human na di ang termino. Last term niya karon. Last term niya ron? Last term niya ron. Pananglitan last term niya. Di naman siya pwede magkagawad. So pareha ba kang mayor Nunez, kang kuan ba kang Kagawad Nunez, gawa na last term naman niya sumudagan siya vice mayor. Unya karon kung iyang gyapon ni accommodate ng mga kuan, maka ano na, minus factor. Agit di karon kang Councilor Yumang. Dapat kung magbutang. Kung dapat kung magbutang siya bagong posisyon, bag-o po mga naong ang ipalingkod diha para ang mga tao kita mismo diri sa media dili ta makauna-huna nga accommodation man klaro kay accommodation. Yan mga kabrigada mao ni mga butang nga nagakahitabo diha karon sa atong LGU ug ato kining sundan brigadang Ruel kung unsay mahitabo nini dool na lang 20 ka adlaw na lang mga kabrigada mahitabo na ang mga dapat nga mahitabo diya bag-ong administrasyon brand new nga administrasyon pero ang mga taong uban na diha karaan isala siguro na ni Mayor Lo. Salaon. Pagkabot sa executive siguro, sigurado kung mawala gina, mabitaw buhatan og posisyon ang vice mayor. Ang bagong mga posisyon dito, vice mayor assistant ang tawag nila. Mabitaw nga pambutangan kay sigurado kanang naa sa mayor's office karon kana may existing diya nga may executive assistant sigurado mga wa magina diya. Di na sila Narbaho City no? Di na sila. Nagyapon siguro sila sa example si Kwan si pero wala na sila sa mayor's office. Example si Attorney Sapatos. Wala na kan. Munaog pa di siya dito sa vice mayor's office nga abogado siya ako mag-practice ko abogado ko kadako income ana mag-practice nya dito ni noong ka sa vice mayor's office kag gamay ra sweldo diha 80,000 ra. 80,000 ra sweldo diha. Basta naggamay ang sweldo pero naman po yung mga sideline. Mga perks. Mga sideline. Daghang mga kuan diha, mga ano. Di kayo mga sideline man siya. Kaya pagka-abogado. Di ba? Paalam at least ay matiti dito sa gobyerno. Kay sa bagay. Kay kuan man sila kanang kapartido man na sila ni kuan. Partido man sila ni Vice Mayor. Okay ra man na siguro. Kuan man na RCR mangyapon ang Vice Mayor. Okay ra na. Di ba? Pero about at least mawala na sila dito sa executive body. Kay Mayor Lor naman tong executive body, di na sila pwede dito. Pero ako dili ko. Implementing body Dili na. ko mabilib kang Kagawad Yumang ug kana ragyapon sila butang di dapat mga bag-o kadaghang tao diri sa nangitag trabaho. Para sa mga kaisulan, mga inquiry sa itong produkto. Pwede mong mutawag sa 0970-277-7730. 0970-277-7730. Ayaw si Piata mga kabrigada, tawag yun. Or text dayon mga kabrigada, og mauna kini mga kabrigada ato ng sugdan. Ang angayan ninyong atangan karon kay mo break lamig kadiyot ni Brigadang Ruel, mga pimi og maksan coffee mga kabrigada ning adlang Huwebes sa hisgutan ng open pit mining. O banimi karong adlaw tungod makahinabi nato live ang alkalde or mayor sa Nurala nga si Mayor Clemente Pidok.
Oh, nindot ni karon tanaw na tunikod sa ilaga. Yes, of course. Samtang, mga kabrigada, samtang dili lamang kada. Tungod mahinabi po nato si Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzales, ang spokesperson sa GSCPO, alang sa sitwasyon karon sa syudad, sa Jensan. Ang katawan ng nagahadlok, pero ang katot pa sa kapulisan, safety. Safety. Pero atong pangutanon, unsa ba gyud ka safety niya? Ang General Santos City, humani ining nahitabong sa Gunson nga shooting incident. Busa at ang ikana ninyo, mga kabrigada. Bumalik ang Encuentro! Encuentro! Brigadang Ruel, ingon ang mga tao, kagahapon nga gasuri-suri ko kagahapon, Brigadang Ruel, na miss na daw nila tong mga, ato bitaw mga ubang mga bagong pulis bitaw nga na hard. Maglakaw-lakaw sila sa dalan, ya dalan nila batuta lang. Batuta. Oo, diyan, apo daw to'y galakaw-lakaw nga mga army, apo'y galakaw-lakaw nga mga pulis, nga apo'y armas, nga apo'y gatuyok-tuyok, nga Police mga visibility. motorcycle. Oh, karon wala na daw. Ingon sila nga asa naman na ron. Ako gano man, ganun nga kaistorya mo nga na siya. Mo na karon nga dali ra kayo na shooting mahitabo ang mga riding in tandem dali ra kayo kay wala na mong daw to. Oo. Oo. Kabalo ka, kani mga daotang elemento, kung ang pulis, ginabantayan mga daotang elemento, kani mga daotang elemento, pulis, ginabantayan. Tanaw po sila sa mga pulis. At nang ipangutana ron Pulis kang na gibantayan. kang Colonel Colonel Aldrin, no? Gonzales ba ni? Ito yung sali. Ato ni siya pangutana ron nganong nangawala naman ni karon unsa na may nahitabo o diya. O kung tana tag-update, kung saan update. Oo, Kung update. tulog yun nga, sunod-sunod nga shooting incident, sunod lang sa 24 oras mga kabrigada. Importante magod ni mga kabrigada, Brigadang Ruel nga. Karong sa atong panahon karon nga medyo pigado kayo ang sitwasyon karon, ipit kayo ang panahon karon nato. Ang mga tao bisag unsa na lang sudlan trabaho, di ba? Bisag unsa na lang ang ilahon sa i-offer dawaton basta Correct. kay makatrabaho. Bisag pag mamatay kang tao, dawaton na nila kay para nga magkakwarta lang. Ari, Siya, Ari. Committee Chair sa Peace and Order nga si Councilor Atty. Edmar Yumang nanawagan sa kapulisan nga manarbaho one strike policy usa sa mga sugyot human nga sa gunson na ang shooting incident sa syudad sa Jensan. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Hana Perez. Ang peace and order sa usa ka syudad dakong responsibilidad sa gobyerno alang sa katawhan nga makaangkon og malinawon og hapsay nga pagpamuyo. Kahibaluan nga niining milabayng mga adlaw nakatala og tulo ka mga shooting incidents ang Jensan nga may resulta og kabalaka sa mga generals. Pipila sa mga nahimamat na diskurahi sa sitwasyon karon. To ang mayor karon nga unta iyahang tagaan og pagtagad bahin aning atong shooting incident karon nga sunod-sunod namang good ni good ang ato ang shooting incident karon dapat alerto sila syempre ma'am nahadlok jud ko kay ngano man dili na di ta basta-basta karon nga mulakaw ngayon ana kay ngano man wala ta kabalo di ay sa ato ang luyo kung gipusil na ta ana nga wala ta kabalo ang mga kapulisan pud unta dapat alerto sila karon sa panahon ngayon ani nga dili naman kaayo murag critical na kayo ang Jensan sa ato ang panahon karon. Sige na lang og patay nya walay hostesya nga natabo nga nadakpan katong tawhana mao toy nagpatay sa iyaha. Dapat tagaan na nagkuan aksyon para makuan na siya makontrol ng inanang mga kuan kay kanina nagud kung inanang primi lang murag dili pa na maayo siguro. Wala mo ko nadok pero medyo may kabalaka po nato. Kay isa pa na wala po yung rason nga unsa may sala ato ilang gipusil. Basi na siguro yung mga atraso, ana wata ka balo kung sa mga wala na. Dapat ilan ang sugpuon ng kanina nang kan. Eh siyempre kibalo man siguro sila na kinsa na mga tawhan na mga kon ana. Ang role sa LGU sa local government sa mga barangay muhatag ipon sila action ma'am. Kasi siyempre sa kung pananglitan sa LGU sila magay mga sila gahawid sa halimbawa chief of police sa isa ka city sila ang LGU man gid may head ana na ma'am sila may muhatag gid ana action para pud sa mga pulis. Ang criminology instructor nga si 30 aminado nga usa ang police visibility nga kinahanglang i-improve tungod duna kini epekto kung magpabiling luag sa pag-implementar sa mga balaod ang sama kaniya nga pulis. Kulang lang tagkuan ma'am kaning police visibility ma'am. Kaya kailangan ang mga pulis makita na to sa every kanto-kanto lalo na sa mga prone nga area nga
ang mga naagi kriminal perminti mo anhadya. So butangan ginato sila da. Siyempre, ang dili tanang kitang mga tao, yung punta perpekto. Ang mga kapulisan nila ginabuhat ang mga ilang obligasyon para lang sa enforce nilang atong balaod. Apan dugang paniya, dili sab insakto nga ibasol tanan sa kapulisan ang panghitabo sa karon tungod dili ikalimod nga ang kriminal luyo niining mga insidente nagabantay sab sa kalihukan nilang mga pulis. Dili pud nga ibasol nila tanan sa kapulisan. Ang pulis wala man na sila gapabaya silang trabaho. Kay 24/7 may trabaho sa pulis. Kita nga nagabantay pud sa kriminal, ang problema ang kriminal pud gabantay pud sa toa sa mga pulis. Murang medyo lisod gyud pud kayo nga masital ni mga tawhanan ni. Busa kita nga mga katawhan, kita mga law abiding citizen, unang sabton lang po nato sila. Magtinabangan lang tamamba. Dili lay pulis tong saligan. Sa pakighinabi sa Peace and Order Committee Chair nga si Councilor Attorney Edmar Yumang, ang kapulisan mao ang unang kasaligan sa gobyerno nga mumintina sa kahapsay ug sa kalinaw sa usa ka syudad. Ang kapulisan ang siyang ang primary force ng gobyerno para sa katahimikan at kapayapaan ng isang syudad. That is their foremost primary function and objective. Trabaho sa konsehal nga mupahimangno sa kapulisan nga paugtan pa ang seguridad. Mao nga gipatawag ang ilang atensyon ni adtong milabayng adlawng Martes sa sesyon sa buhatan sa SP. Gipadala ni City Director Bometivo ang Deputy City Director for Operations nga si Police Lieutenant Colonel Jaime Chavez ug didto miingon nga safe matud pagihapon ang syudad sa Jensan. Apan pila ka oras humaniadto, duna na po'y lahing pagpamusil ang nahitabo. Kita nangutanan sa iya kung gaano ka-safety ang mga general dinhi sa atong syudad. It was a categorical answer to. He answered safety ang katawhan diri sa lungsod sa General Santos. So, it's unfortunate that a few hours thereafter, meron namang shooting incident nangyari sa Lapu-Lapu. It's really unfortunate and I'm very saddened on that aspect. Mao nga sugyot karon ni Councilor Yumang, panahon na nga molihok ang katawhan kung dunay makit-an nga mga pulis sa checkpoint nga wala nagatrabaho ug matud pa naga-text lamang i-post sa social media aron makuha ang ilang atensyon. So akong ginawag ang mga katawhan, kung may ara mo checkpoint nga makita, kag ang mga pulis katindog, videohan ninyo, kag ipa Facebook niyo, ibutang niyo sa Facebook ngan kining mga pulisan nagatindog lang, nagatext lang, gapungko lang, o naga-picture lang para siguro sa ilang mga award. After mag-picture, muhawa dayon. I am suggesting and advising the City Director to strictly implement the checkpoints. Pag mag-checkpoint tayo, dili lang tindog-tindog ang mga kapulisan. Kinahanglan, daghan tay kapulisan nga mo bantay sa atong kadalanan sa mga main streets, thoroughfare na to. Kini maka-prevent sa krimen. Unless, of course, kung nangyari ang krimen at hindi agad nakapag-responde. Dili lamang kana, tungod ang one-strike policy, nakita sab ni Councilor Yumang nga epektibong solusyon aron mo trabaho og sakto matud pa ang kapulisan. At saka number one is one-strike policy. Pag may shooting incident nangyari sa isang police station, tanggalin na nga ang police station at tatlo o apat na o anim na shooting incident na nangyari sa Jensan, tanggalin ang pinakamataas. Palitan. The leadership must have a control and supervision over his subordinates. Kailangan mag-function. Sinasabi ko yan dahil ako mismo City Council. Itong nagtatrabaho, hindi natutulog. Gawas ni ini ang pag-angkon og malinawon og hapsay nga pagpumuyo maka-attract sab sa mga investor nga magmontar og dugang negosyo sa syudad. Dakong tabang matud pa ang investors gikan sa managlahing lugar tungod makahatag kini og dugang employment sa katawhan nga nagkinahanglan. That is a boost economy. No? Kapag may katabi katahingan sa kapayapaan, dadami ang ating mga business investors. So, pangalawa, kung maganda ang mga tax incentives na ibigay mo sa mga business investors, talagang papasok dito. But they will consider first not only the tax exemptions, tax credits, but also the peace and order situation.
of a particular locality. Alang kaniya, safe gihapon puy-an ang Jensen. Nagkinahanglan lamang kini og dugang pang kalihukan sa kapulisan aron pakgangon ang susamang mga krimen. Yeah, personally, Jensen safe to live with. Kaya pa tayo dito. Itong mga klaseng mga shooting incident, hindi dapat na ito hindi dapat na ito siya kabalakan, walang kayo ka. Pero kung gusto maguna ko din, walay mahitabo. Ay nga klaseng ang kailangan, there must be a proactive remedies to prevent crime. Mensahe karon sa konsihal sa katawhan nga nabalaka ug nadiskurahi. As long as they have no enemies, ang mga katawan walay kaaway, wala nag-agrabyado sa ibang tao, wala naghimog krimen, wala nisulod sa mga droga ng problema, you have freedom and you can live peace here in City of Chenalsa. Ug alang sa mga kapulisan, hangyo sa Peace and Order Committee Chair. Sa mga pulis, magtrabaho kayo. Hannah Perez, Brigada News. Kaya salamat, Brigada Hannah Perez sa imong report. Alang sa inyong mga komentaryo o suwestyon, mga kabirira, pwede ka mo mag-text sa atong hotline number 0930-764-0675 nga makita sa inyong script. Brigada Ruel. Murag, kumbaga, magtrabaho kayo. Murag kulang na isulti ni Kagawad Yumang ba? Ngayon, mo gatrabaho. Oh. Anyway. Pero kung nga naman kakusuga ang statement ni Kagawad Yumang, no? Kumusta pud ka ang ilang support sa mga kapulisan? Kana Nga na ba pud ka kakusog ang ilang suporta? Pila pud ka ang kwarta? Money matters, importante mangundari. Nga, mahatag ang suporta. Nasa linya na, Brigada Ngabal, nakakaroon sa linya live via phone patch ang spokesperson sa GSCPO, kasi Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzales. Sir Aldrin, may buntag. Good morning, sir, at sa lahat ng iyong tagapakinig, magandang umaga po. Kumusta, sir? Ano na pong update? Una naming tanong, ano na po ba yung update sa nangyaring shooting incident na bago lamang po, na wala pang 24 hours, mayroon ng 3 na nangyaring shooting incident dito sa General Santos City? So far, wala pang development report na binigay yung mga respective police stations natin. Ongoing pa rin investigation nila. And ginagawa po lahat yung mga kaya nila para masolve agad itong mga kaso na to. Sir, kahit na yung sa latest na shooting, meron kami balita nakuha na meron na dong person of interest. Hindi pa nakarating sa inyo, sir? So far, wala pa naman tayong basihan para sabihin yan. At sabi ko nga, wala pa rin development report yung nasubmit sa atin yung concerned police station natin. Yeah. Sir, dito tayo ngayon kasi yung mga generals, nabasa naman natin sa social media, yung mga nangyaring balita, shooting incident na baguhan lamang. Safety pa ba talaga ang mga taga-Jensen para gumala kahit na oras ng gabi sa mga nangyayaring shooting incident na ito, sir? So para sa atin, masasabi nating safety para naman. At although hindi natin ma-deny nga mayroon nangyaring mga shooting incident. But kung titignan natin, hindi naman din yun. Although nagsunod-sunod nga at sa mga kababayan natin, medyo alarming talaga ito. And pero sa over-assessment natin, hindi naman ito makaapekto sa pangkalahatang seguridad ng ating lugar. And ang mahingi lang namin sa mga kababayan natin is cooperation lang po. At lalo na't kung may mapansin silang kaduda-dudang bagay o tao sa kanilang lugar, ipagbigay alam po sa kanilang pinakamalapit na police station. Colonel Gonzales, sir, good morning sa Brigada Val, Gilarani. Sir, kini bang mga riding in tandem na to nga mga tao nga naadri sa Jensen? Sa inyong study, sa inyong research, kini sila ginahire ba ni sila sa laing lugar o naara ni sila diri sa Jensen nagapuyo? Silingan ra nato. Hindi pa natin masabi specifically, sir. Kasama yan sa inimbestigahan ng mga investigators natin at mga intelligence personnel natin kung saan galing ito at anong motibo itong ginagawa nilang pamamaril sa mga victim natin. Aha, so wala pa tay kining exact nga study kung kining mga riding in tandem gikan ba ni sila Davao, gikan ba ni sila Cotabato or dire ra gyud sila
dire ra gid sila nagpuyo sa Jinsan nga anytime pwede ra silang i-hire sa mga tao nga gusto magpapatay. Wala patay study nga nahimo ana sa GCPO. So para sa tanggapan natin, sir, wala pa po. But maybe sa mga intelligence personnel natin or sa mga intelligence unit natin, mayroon na yan sila. But hindi naman sila pwedeng sabihin yan kahit kanino. And maka-compromise lang sa pag-imbestiga natin. Sir, madami na po mga shooting incident na nangyari lately din po sa iba pang mga taon. Merong mga kaso na meron ng solusyon ang iba. Ang iba naman ay napakatagal po. Ano pong nangyayari, sir? May mga witness ba na hindi nagka-cooperate? Yung mga tao ba natin sa Jansan hindi nakikipagtugon sa kapulisan? May mga ganyan ba na sitwasyon, sir? Kaya natatagalan? Yes, sir. Yes, sir. Talagang ang common na problem minsan kaya natatagalan yung pag-imbestiga or masolve yung kaso dahil walang mag-stand as witness. Although may alam naman sila, but yung mga iba kasi hesitant or matakot magbigay ng kanilang salaysay or nalalaman sa isang insidente. Yung takot, sir, ng nakakita, para mawalan yung kanilang takot, kaano ba din sila ka-safety in case gusto nila mag-witness sa mga pangyayari, sir? Ano bang may pwede naman nilang isikretong sumbong or may mga hotline numbers naman tayo and pwede silang mag-initially communicate doon or kung may makakilala silang pulis, pwede silang magpa-assist. And kung talagang mabigat at talaga yung anong kaso, pwede naman silang ilagay sa Witness Protection Program. May programa naman tayo sa gobyerno na about sa ganyan. And ito kasing pag-witness, willingness ito tulong sa tao ito. And kung talagang gusto nilang tutulong, yung takot kasi normal na minsan talagang nandyan kahit sino naman But kung gusto naman nating tutulong, regardless kung anong situation, pwede tayong magbigay ng salaysay natin or affidavit natin. Maraming katanungan din, sir. Kasi dati may nakikita sila mga police visibility, may mga police tayo dyan na nakadala ng mga batuta lamang na umiikot, may mga police na nakamotorsiklo. Sa ngayon daw, sir, medyo madalang na nila ito nakikita kaya siguro nalulusutan tayo ng mga kriminal. Ano masasabi mo dito, sir? About naman doon sa mga PNP na batuta ang dala, yun kasi yan, seasonal yan, kumbaga. Yung mga nakikita nila yun, yung mga trainee kasi yun, na nagkakandak lang ng OJT nila or on-the-job training. After that, babalik sila sa training school. But doon yung mga visibility natin, nandyan naman din palagi. And araw-araw, hindi naman pwedeng hindi tayo magde-deploy ng personnel kasi trabaho nila yan. And pwede naman, magandang ang comment nila or observation nila para ma-improve or ma-realign kung ano yung dapat i-realign ng mga deployment namin. Katong mga motorcycle cops ninyo, sir, existing pa ba to? Maayo pa ba ang motorcycle? Kay mo na'y reaction sa mga tao karon, dili na daw nila makita? Mayroon ho tayo. Daily po yan ang deployment nila. Mayroon tayong MPU or motorcycle patrol unit natin na yun yung daladalay nila mga motorcycle natin. Colonel Gonzales, sir, nindot kong ma-educate me nimo. Naa ba kay datos karon kon kining mga shooting incidents nato nga ang mga suspects kining riding in tandems. Na ba tay datos ana, sir, kung pila na ka percent ang inyong nasulbad hasta karon? So far, wala tayong inawakang sir, kasi nandun sa investigation section natin yan at i-request pa natin yung data. Okay. Siguro, sir, pwede, kung naipanahon, sir, makapangayo mi ana, sir, para makuha na to, mahibalaan na to kung unsa ba, naabay mga nasulbad ani nga kaso. So far, meron ng mga nasolve. Kaya nga lang hindi ko maibigay yung exact figure kung ilan na yung nasolve. Kasi nandun pa yung data. I-request kasi natin yan sa investigation section natin. Colonel Gonzales, sir, conscious ko aning statement ni Kagawad Yumang, ng atong chairman sa Committee Peace and Order sa City Council, no? Kining, I don't know kung paano mo mag-react kung unsa ba ni. Kining iyang one strike policy nga giingon pag makasala daw tong chief of police nato sa usa ka lugar, sa ka barangay ba, o sa usa ka station, pag naday daw nahitabo nga krimen, like example kanang shooting,
one strike policy tanggal dayon. Unsay reaksyon nimo ana? Okay naman lang sir, wala namang problema yan. Basta at least ma-approvean sa high headquarters natin, mapagkasunduan ng mga leaders natin, walang problema yan. Tanggap po namin yan kasi trabaho namin yan at responsibility namin. Kung nagpalpak na or may kakulangan, di pwedeng, pwedeng i-adapt yan. Pero sa police what I mean, sa inyohang perspektiba nga mga pulis, kamo may expert ani, epektibo ba nang ana nga pag pananglitan na ay masipyat diha karon nga problema o diya tanggalon dayon siya? Epektibo ba na siya o basig makadugang lang hinog problema kung tanggalon? May mga ano kasi ito sir, minsan advantage at disadvantage sa part na yan. Let's say for example, itong mga shooting incident na to ay talagang aminin man namin o hindi, talagang kung talagang may nagpaplano, talagang medyo mahirap i-counter, ano? But ginagawa natin lahat yung mga kaya natin through the intelligence monitoring natin. Kung, for example, yun nga lang, medyo mabilis ang pagpapalit ng chief of police kung talagang ipapatupad dyan, kung hindi man mapigilan or hindi kayang i-minimize. Let's say, for example, sa isang linggo, may 3 insidente na yan, di 3 beses din magpapalit ng natin, chief of police. So, yun lang, hindi na maipatuloy yung investigation or hindi ma-probe or hindi maano nung chief of police na nakagawa pa lang ng insidente, i-relieve na siya kaagad, hindi niya na din. Anyway, sabi ko nga, sa amin, willing naman kami sir or wala namang problema sa amin yan kung talagang yan yung ipapatupad. Kasi Colonel Gonzales, no? Ako, ikaw, Police Lieutenant Colonel ka na, taas na kaya ang imong posisyon, so taas na kaya imong experience sa pagpamulis, no? Tapos kini karon nga solusyon nga himuon nga pag naay masipyat ang usa ka police station, tanggalon ka agad yung ang chief of police diha. Tapos ang mahitabuan ni kay mura man lang ni silang i-recycle sir, di ba? Ang atong mga chief of police so reassign, di ba? Ingana ba ang mahitabo sir? Yes sir, ganyan lang din. Relieve and reassign, maybe yung chief of police i-reassign sa city headquarters, din yung isang officer sa city headquarters i-reassign as chief of police. Ganyan lang yan sir, relieve and reassign lang. Pero sir, dapat mapag-usapan talaga ito ninyo ng maayos kasi sinabi mo nga, mahirap din naman kung palitan ka agad yung COP kasi yung investigation na gagawin, baka mamaya mas lalong tatagal kasi hindi matutukan mismo ng chief of police sa istasyon na yon. Yes sir. And anyway, pag may mga insidente ganyan, talagang tinututukan naman, hindi nang pwedeng tutulugan ng chief of police yan kasi nga sisingilin sila kung ano na yung development ng kaso. And talagang gagawin nila lahat yan para masolve yung kaso. Colonel Gonzales, sir, dirita karon sa point na gusto sa atong mga local government officials nga magtrabaho gyud mo. Pero gusto sa namong mahibaw-an diri sa media kung kumusta pod ang ilahang support, no, when it comes sa gikan sa atong local government unit, when it comes sa ilang moral support, sa ilang financial support, o unsa pa nga mga support, particularly kining sa financial nga aspect, Colonel. Kumusta man ang support sa atong local government sa inyo nga mga pulis? Yes sir, very supportive naman yung local government natin sa PNP natin. And may constant coordination naman between the chief executive and sa ating city director at sa down the line na yan, kasama ng mga chief of police. So wala namang problema po yung support nila sa GCPO. Like for instance, kinsa ba, kamo ba mismo ang mag-request og support like financially gikan sa atong local government, maghimo mong request para sa ilaha o sila na mismo maghatag sa inyo og support dia financially? Yes sir, may mga request yan kasi document man lahat yan. Hindi naman pwedeng bibigay nila yung support na without documentation. Talagang pagdating ng audit yan, hindi nila alam kung saan na napunta yung pondo.
Dalagang may request dyan, din in return ng PNP, may after activity report din yan, nabibigay sa kanila. I mean, yung proposal, sir, ng budget, nanggagaling ba sa opisina ng mga kapulisan o may budget na talaga ito intended na mula mismo sa local government unit? Mayroon yan kasi may annual na ginagawang request yan, sir. Ito yung AOPB, Annual Operational Plans and Programs namin. Then isa-submit sa kanila for their approval. And okay naman at yung mga basic necessities or kailangan ng PNP natin na ibibigay naman. In fact, marami silang nadodonate sa atin. Yung patrol cars, may mga long firearms din at yung gasolina na binibigay sa GCPO. So, kuwan ba sir, enough ba? Like for example, gasolina. Okay ba? Magamit ba gid ninyo ang gasolina? O basig good for 1 day lang ang ilang budget mahatag for 1 week, 1 day lang ang magamit ninyo ang gasolina, wala po mo nagpatrolya? Mayroon, sir. Mayroon naman talagang ano yan. Of course, hindi naman nila ibibigay lahat yan kasi may sa PNP, may counterpart din kami sa taas. And yung sa kanila, ambag sa atin, And enough naman din at malaking tulong yung binibigay nilang tulong sa atin. Last na lang, Colonel Aldrin Gonzales. Sir, karon sa atong panahon, 2022, ang atong Brigadang Ruel, ang population sa Jinsan is almost 700,000. Sir, ang ratio nato sa mga pulis karon, kumusta man? Yung ratio presently, hindi ko na na-update but 1,000 plus is to 1 policeman. Yung natin. Hindi ko yung particular, hindi ko alam yung sobra ng 1,000 na yan. So, meaning to say... Marami pa rin kulang talaga. Maraming, kung yung variance ang pag-uusapan talagang kailangan pa natin yung dagdag ng kapulisan. Dapat pila, sir, ang kailangan, ang ratio sa nato, sa pulis o sa mga residente? Yung ideal talaga, 1 policeman is to 500. 500. Pero sa atin, 1,000. So, kulang. Kailangan natin ng kalahati pa ng populasyon, buong populasyon, dagdag. Yes, sir. But hindi lang, klaruhin natin, hindi lang Jinsan po ang namang problema yan. The whole country yan. Lahat ng cities, municipalities, talagang kulang po yung number ng kapulisan natin. Alright. With that, sir, maraming salamat sa pagbigay mo ng time dito sa Encuentro. Last thing na lang, sir, mensahe mo na lang sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga, kumbaga sa Bisaya pa, nagbuol, sir ba? Sa mga panghitabo karon diri sa General Santos City nga wapay 24 hours, tatlo na talaga ang nangyari na shooting incident. Mensahe na lang, sir. Yes, sir. Salamat po. At sa mga kababayan natin, in behalf sa Police, Jinsan City Police Office, sa pangunguna po ng ating City Director, si Police Colonel Paul Bumitibo, kami po humingi ng inyong suporta. Lalo na't ngayon na panahon, alam nyo naman may mga series of shooting incident. But siguro, instead na matakot tayo or mas maganda siguro na makipagtulungan na lang ho tayo or mag-cooperate tayo sa ating kapulisan at yung pagbibigay man lang ninyo ng information or information sa kadudadudang bagay o tao na mapansin sa inyong lugar, malaking bagay na po yun. Huwag nating hayaan na nandyan na yung kadudadudang bagay o tao, iniisip pa rin natin na trabaho ng pulis yan or whatsoever. But ang issue ng peace and order po, hindi lang po hindi lang po trabaho ng PNP yan, but trabaho concern natin lahat yan. Mas epektibo po yung trabaho namin, pagbabantay namin kung nandyan yung cooperation ninyo. Okay. Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzales, mga kabrigada. Inyong nadungog na. Salamat, sir. God bless you. Brigadang Ruel. So, thank you po, Sir Gonzales. Mauna karon ang nahitabo karon Brigadang Ruel, atong basahon kining pipila ka mga komentaryo sa atong mga kaigsunan. 8858 kung bright ang LGU o mga pulis, mas bright ang mga kriminal. Naisahan ta. Dapat mas maging alert ang LGU ani og mga pulis, positive lang ta. Sa number nga atong naibawan, dili man lang ni sa Jansan yung tinuod man gini kamatuoran gini, mao gid ang realidad nato mga kabrigada. Kulang gyud ang kapulisan nato diri sa nasod. Kay lalimang kaning 1:1,000 perti na. Bantayan nimo nang 1,000 mayon tag makita nimo na tanan ang mga aktibidad ni anang tanan. So ang ratio dapat is 500. So perti yung kulanga. So sakto mga kabrigada, ang sulti nato, kaning safety nato diri sa tuang lungsod, dili na nato iasa tanan sa kapulisan.
pwede manangaw natay, na-number ang mga kapulisan sa inyong mga istasyon, mga kaisunan, na-number nga pwede niyo kasumbungan kung doon na mo yung makita o kung naka-witness mong crime, mga kabrigada. Ayaw mong kagool, pwede man niyo i-text nga sa ilaha mga kaisunan, o madlock mo, pwede mo magkuwag laing SIM, i-text ninyo, o para safety mo. O, Pero ang para at least makahatag mong impormasyon, para adunay dugang nga impormasyon makuha ni kapulisan kay bisag ako ang una-una po ako ang pulis mo imbestiga ta diha og wala malay mo tingog usa na to pagsulbad sa krimen. Pero abi mo Brigadang Ruel, ako lantaw na ko ani kay dugay-dugay naman kita ning kalibutan na. Ang isa nga nakita na ko diri no, ang punuan gyud ani sa problema. Ang atong local government unit na ani siya intelligence fund. Yan. Now, dapat usag yun diri nga palihukon sa atong mayor kining iyang intelligence fund. Kay dako man dako ni nga kwarta dapat iyaning trabahoon di lang ta magsalig diya sa mga pulis. No, although kanang iyang intelligence fund pwede niya nang kibahangan ihatag to sa mga pulis. Pero dapat palihukon gyud na siya dili na nga saligan nang nimo na mga pulis diha. Pwede dapat dapat bahin ngadto sa mga barangay. Para ang barangay mo bantay sa iyang tagsa-tagsa ka mga barangay. Makapatrol na ipangkapi man lang. Kada gabi nga na mo tuyok mga barangay tanod. Diba? Ngano man lagi tong sa una katong sa panahon nga kusog kayo ang kwan. Atong alsamasa nga ginahimo nila sa una. Mas kuya matong kalaban sa una kay NPA. Na mga alsamasa, na intelligence sa people nga nagatrabaho. Pero kung ingana lang, magsalig lang ta sa itong mga pulis, siyempre itong mga pulis, ang ilang trabaho, limitado man na. Gawas ka kulang sila sa numero, kulang po uga. Tanawa ganin na karon ang chief of police. Di ba sila ato na tanawon, Brigadang Bal, sa sitwasyon na to, realidad yung sitwasyon na to dari sa General Santos City sa itong kapulisan. Ang papapor na lang daan, pila ka barangay ang covered niya na. Perting dakuha. Papa 4, kining ato. San Isidro Police. San Isidro. Apil pa na dari part sa Heights. Apil man dito sa Olimpog. Apil pa Olimpog. Diba? Perting na para silang coverage. Diba? Mauna siya itong ginaingon mga kisulan nga, kita magtinabangay yun. O atong lokal nga panggamanan. Maugin na siya. Intelligence fund. Maugin na siya. Maugin na siya. Ibutangan na sa mga barangay. Para ang barangay mo, mga duga, mga tanod nga mo tuyok nga ng kadalanan. Pero kanang tanod na po nga, di man po si text na po diya po. Pero kung dili gini na siya himuon, kanang consolidated bitaw nga aksyon, naaman tayo mga military. Kanang military na to, napo na sila intelligence. Ang police na to, napo na sila intelligence. Ganong dili man na to napatrabahon niya. Tama itong ingon ni Colonel Gonzales. Ingon siya, hasta karon wala sila datos nga mahatag na to kung kining mga riding in tandem, organic ba na sa Jinsan? O dito na sila gapuyo sa laing mga lugar, i-hire lang sila pag naipapatay diri sa Jinsan? O dapat sila karon mga pulis, kay balo na sila. Lakip na ang atong city government, ang atong mayor. Mahibalo na sila. Mismo si Kagawad Jumang, dapat makahibalo na siya, ana. Kini mga mamatay tao karon ini riding in tandem, asa ni nagapuyo diri sa Jinsan? Hasta karon, wata kahibalo. Alang ang media pa mag-investigate, ana, para isulti na mo. Ay, na kumpirmado na mo, kining mga kuan di ay diri nagapuyo sa Jinsan. Sa pulis, di ganita makakuha. About si Kagawad Jumang, is peace and order chairman. Dapat mahibaluan na nimo. Dapat mahibaluan na to. Kay para mahibaw ta, kung kinsa ni mga tao diri nga nasa Jinsan. Kumo kay wala na nahibaw na to, Brigadang Ruel. Klaro kayo nga atong intelligence people, intelligence network, wala nagatrabaho. Nga asa atong intelligence fund, nga ginabudgetan ninyo diha kada tuig. Di bang ko na maliquidate sa Lagi. 9898 dili gyud ko yon sa giingon nila nga safe ang Jinsan. Kahadlok na among gibati karon. Sayo na lang kaayo sila mo patay og tao. Ang gaba mo balik yun baya na. Grabe nung kanang harap-harapan ba, perting pandaghana, traffic area, ang Liedo. Anang Urasa, mga kabrigada, alas 6 pasado, mga kaisunan, perting daghanan sakyanan. Wa man lang yun naka-witness diya. Wa man lang yun witness diya. Kisa may mo-witness, ana. Unya, Di man ang tendency mo na ito mga tao, pag naibubuto, di mo kung tumutanaw. Dagan mga nasi mo una-huna, ana. Unya, Brigadang Ruel, karon sa atong impormasyon nga naibawan. Yang kini mga riding in tandem, dili ni basta-basta sila. Og dili ni sila mga dating NPA, dili ni sila mga mga pulis, mga sundalo nga mga kuan bitaw kanang mga awol.
o mga awol mao na kuyaw kay sila magunit og armas. Kunya ilang kalaban walay armas. Civilian walay armas. Oh, wa gani training bisag Boy Scout walay training. So paano na nimo? So dapat ang atong yung gobyerno, ang atong gobyerno, lakip ng kapulisan, kasundaluhan, dapat masulbad na to. Ni kaya akong lantaw, simple lang akong analisis. Kining mga kriminal, walay respeto sa gobyerno. Walay respeto sa atong mga pulis. Walay respeto sa atong mga kasundaluhan. O na nga, gana lang sila bisag. Unsang orasa sila mopatay, gusto sila. Ngano man, kay wa man gihatagan o bugat nga lihok sa atong gobyerno. Yan. Mao bitong natay gobyerno unta kay mo'y mulaban nato. Pero wala ka way kalaban-laban. Ano pa, kudayam, Sir Val og Sir Well, luoy in taon kaayo ang mga namatay nga hangtod karon wala pa nahatagan og hustisya. Ampo na lang yun ta permi nga di ta mabiktima ingon ani. Alright. Napa? Na. Toto 3. Mayong adlaw, Sir Agrico kay Councilor Yumang. Kung wala man lang kay binuhatan nga dili maayo, luwas ka sa mga anak. Hapsay imong pagpamuyo kung dili ka motamak kung uglaing tao from Katanggawan ni. Oh, wala man ay problema. Hindi man hindi si manama ang problema diya kanang naimasina sa imo ba? Tama man na. Naimasina sa imo, initang ka. O ni ana ba? Mao na yung mga delikado kana maganing kuan, kana maganing ubertikan lang ka. Masuko mangani ka, di ba? Di ba? Unsa may action ani sa mayor? Pahuman na lang gyud ang termino, wala gyud siya nagpakabana, maayra magpakita kung kampanya, Ginoo ko. Galaw-galaw po diha Rivera, basig makumatos ka, luoy ang mga pobre, walay hustisya. Gaso-aso na mga reaksyon diri mga kabrigada. 5652, good AM sir. Padayon ang pag-inkwentro. Junjuni gikan sa Kalumpang. Ayan, napagi ka kan 2080 live me, nagatanaw, adaw-adaw ninyo sir, sa barangay Conel po. Mauna ilahang ginaingon nga safe ang Jensan, unsa man diay nang sa Gunson nga patay. Patay karon sa downtown. Fake na? Fake na? Dili, oy. Di na fake. Tinuod to, kay patay man yun. 40 ng tinuura, napamangganing dugo, 8842. Kanang mga pulis, maayo ra na sila mo picture-picture. Di magdugay, manghipos ra sa ila dayon nga mga tamad. Dili man tanan, pero daghan gyud mig mabantayan. Sige rag pang hunting og mga babae ning mga pulisa. Tapay magbahay ani. Kana observation man na. Correct. Bitaw, mabitaw nang ginasulti. Tama na ipunto si Kagawad yung mang. Kung nga doon naman nakita nga kapulisan nga igora yung tao, nagbutang kadali og checkpoint. Nga igora nagpicture-picture, videohe. Ipasa dayon sa wala pa na 30 minutos nga naana sila diha unya, mahawa na nagkalit. Pero ang gwapo di atong advice, Brigadang Ruel, pag ilang videohan, pag ipadala nila, pag i-post nila, butangan nila dito igsak nga lugar. Palitan dia sa kanto sa Malakas, sa palengke. Dia butang nila nya unsang orasa. Balon magino niya. Kana kung wala gyud nag-check ba? Kana wala gyud nag-abrig ka ng mga ginapabrihan ng U-box. Kana igora mo para ana tan. May laging mo para. May naga-picture sa unahan. May laging mo para pa. Wala may para. Tora dito ga text. Daghan reaction kayo anay. Gikan sa 112 from Alabil Miser. Kining mga pulis sa Buayan Bridge, sige ra na sila ga pungko-pungko. Text, ipang-post na muna sila. Sunod, sa gikan ingon ni Yumang, good day, Sir Ruel og Sir Val. Sige. Ay, sugo na na niyo. Para makabalupod, kani mga ato ang mga opisyales sa kapulisan, sa mga trabaho sila mga agin sakupan. Kaya na sila, mga busy man po na sila sa pagplano, sa pagtanaw, mga kabrigada, sa unsay pa mga ubang lapses nga na. So makatabang ta mga kabrigada sa mga lapses kung naaman sa ato ang mga kapulisan. Are, from 5543, good morning sir. Luoy po tawa ng mga pulis nga naningkamot na appeal sa judgment sa mga tao. Dili po nato tananon. From 11C Fatima po. Wala man ta nagtanan mga kaigsunan. Mao na nagasulti ta rin. Doon naagi mga pipilakaw kapulisan. Ngayon na mao na nakamansa sa ilahang mga sanina mga kaigsunan. From 0010 Brigada, tinuod yun ng one strike policy. Layo ra kaayo ta sa Davao. Isugman ang mga Duterte. Diri sa ato, busy man o padato atong mayor. Zero sa strict implementation. Uy, ang Davao ha, stricto naman gani na ha, malutsan pa man gani. Malutsan niya pigapon. Pero tinadagan yung mga kamera, nakamuntar nga ha, mga kaigsunan, malutsan pa man gani. Nakabalubok ang kriminal,
Busta, di man po na sila. Correct. Oh. Ikaw, may Abi ni pagba- Ikaw, subuon may na karon. pagbantayan, anak. O patsa na. Dili ba na pagkaugma patsun dayon? Estudyohan pa nimong lihok. Sundan ka pa na, estadihan ka pa na. Pila ka bulan ka pang manmanan. Oo, kay apil man na sa bayad ang pagsubay. Oh. So mao ni mga kabrigada ang atong problema diri karon sa syudad nga unta mulihok na karon tan-aw na ko brigadang Ruel. Atong hagit diri tanan labi Tanan, pa ang lokal oh. nga government unit mo lihok gyud. Ang tan-aw na ko brigadang Ruel ang administration ni Rivera wala na. Pahuman na. Wala na ni pero dapat mo paunta sila mo trabaho paunta sila karon for 21 days pero wala na ni siya. Given na siya nga na siya babay na. So ang dakong challenge ani karon ang bagong administrasyon. Administrasyon ni Mayor Lor. Mayor Lor kung paano ni dapat karon naga-transition na sila. Apilo na nila karong tan-aw di sa ilang transisyon. Correct. Kung unsa ang mga problema nila sa panahon ni Rivera nga wa nila mahatag og solusyon nga paano nila karon mahatag og solusyon kung sila nay mulingkod karong Hulyo 1. Mga kabrigada, running issues ni. Dili ni mahuman-human kay kini nga problema kung di gini hatagan og insakto nga pagtagad mo ning ginaingon ako nga kitag yung tanan maperwisyo niini. Mubalik pa ang Encuentro! Sa mga numerong 0970-277-7730. Baliktad. Demolisyon! Saway labagal! Tabo ni mga kabrigada. Grabe. Practice tag-demolish nga bali. Demolisyon, grabe. Luoy, mga kaigsunan. Demolish na, wala klarong demolish na pod. Actually, naanay court order. Na-sheriff yun adto. Diba? Ang problema, ang ato ang lokal nga panggamahanan, wa na pod yuna-huna kani mga naapektuhan na pod ngadto. Okay, wa may relocation. Kay tungod lagi kay naay order, di na sila makialam. Ano may court order na? Panglayas na mo diya kay naay court order. Wala ta kabalo kung naon sa ni basi na politika na pod niyon sa badiha, mga kabrigada. Pangutana diya kisay tagiya ana. Mao man na issue. Nanay tagiya og nakadaog siya sa korte. Nakadaog na siya. Mao nang nanagi court order mga kabrigada. Papawaon na sila. Na po gimpahigayon ni nga pre-demolition process mga kaigsunan matod pa sa sheriff nato sa korte mga kabrigada. Ang problema diri karon ang atong dakong pangutana ug nganong walay relocation. Trabaho man tawon ni sa atong sa lokal nga panggamahanan. Danay balaod ana. Sila. Ato paminawon ang report ni Brigadang Danny Casi. Brigadang Danny Casi, ibrigada mo. Dan. Brigada Dan. Standby. Standby sa ayaw. Kasunod sa Brigadang Danny Casi. Kasunod si Brigadang. Pero kana Brigadang Ruel, kanang ingon ni anak karon bisag pag naana na siya court order, no? Dapat ang korte pod ana pod unta magkuan pod mamatsyag pod ang korte ba? No, di man tayo nga nagahilabot sa trabaho sa korte pero paringon ni anak manggod unta. Siyempre ang korte may ngara man na sila pag padaog ang kaso. Mohimo silang order for demolition. Pero dapat kitang tanan magod bisa pag taga-korte ka tao man pug oy dili man na bato ang imong kasing-kasing. No, di ba? Karon ingon man ang balaod na to nga pag mag-demolish kinahanglan nga naay relocation. Dapat diri na mo trabaho pod ang atong local government. Dapat mao man ni sila ang mudipinsa sa mga tao. Kisa ba din mudipinsa nila aning taga-bulan? Dapat ang taga-Mars. Dapat ang Rena, nano sa linya. Nana, okay na? Okay. Brigada Danny Casi imo ng report. Ibrigada mo. Mukabat sa kapinukulang sa 200 nga individual nga gilangkuban sa kapin sa 30 ka pamilya sa Saway Labangal Jansan ang apektado sa gipahigayon nga demolisyon. Sigon ni Ryan Velasquez, usa sa apektado sa mga demolisyon, nga pangayo sila karon og tabang sa mga opisyal sa gobyerno. Gumikan kay naglibog sila og asa magpuyo tungod sa gipahigayon nga demolisyon og walay relokasyon. Gingusgan ini nga 1982 pa sila nagpuyo sa mong lugar og 1987 na giangkon sa pamilya Sapal ang maong luda. Nasayran nga dunay gipahigayon nga negosasyon nga dili una ipadayon ang demolisyon apan nagmagahi ang sheriff og natuman ang pagpaguba sa mga balay sa maong lugar. Sa bahin sa court sheriff gingusgan ini nga dunay gipahigayon nga pre-demolition conference ay pagibatuman ang maong demolisyon. Sir, mga imig ingout sir nga mga imig tabang sa inyo sir asa mi
wala na may mapuyan kung mabungkag na nga mga lugar na mo diri sa Labangal. Ang tingog sa usa sa mga napiktuhan sa nahisgutan nga demolisyon. Kana ang report kini sa Brigada Danny Case sa 89.5 Brigada News FM, ang dominant overall number 1 radio station sa Jensen base sa latest AC Nielsen survey, the Music and News Authority. Ay demolisyon, wala relokasyon. Salamat, Brigadang Danny Casi. So, may buntag ron, may adlaw ron, Brigadang Ruel sa mga taga-saway, no? Oh. Pait pa yun ang nahitabo sa usa ka pamilya dito, Brigadang Bal. Anang Velasquez nga pamilya, kadumdum ka, na inawala, gikaingong gisakay sa van, nga nakasakay sa top-down, na magsuon nga nangawala. Mauni sila nga pamilya, ha? Itong negosyanteng isda, no? Nawadan na, o pamilya, karon way kapuyan. Way kapuyan. Mao nang gibati karon mga kaisunan sa usa ka pamilya nga naepektuhan diya sa saway. Ang ubang pamilya, dawat naman nila. Ang ubang pamilya, itong nainabi po dito, dawat na nila kay tuta naman, nagyapon sila kabalinan. Pero what about katong mga way kabalihinan, way kapuyan, mga kaisunan, asa to sila ipamutang. Susama aning Velasquez family. Nga nawada ng pamilya, nawad ang pagpanimalay, mga kabrigada niya. Matod pa, dugay na sila nagpuyo. 1982 pa. 1982 pa, mga so, pila kabrigada. na ka-years? Pila na katuig, mga kaisunan, ang ilang pagpuyo nga ng dapitan. Pero saan naman, na-desisyon ng korte, so kinanglan nilang mahawa sa mga lugar. Ang problema nila karon, unsay ginabuhat sa gobyerno, pangutanan nila, unsay matabang sila sa gobyerno, kaysa karon wa na intawon sila mapuy-an mga kaigsunan. Kay gibungkag na ang ilang mga balay. Unsa bay maingon nato karon say matabang sa gobyerno nga kining administrasyon ni Rivera, kuan man ni kultura man nila ni nga pag nairelokasyon wala pasagdan lang. Kapila na sa bagay, kapila naman naitabo. Katong sunog, nga naitabo, wala yung relokasyon. Wala. Ba? Wala man gyud, wala man gyud. Dagan na mga kabrigada nga nagkakaitabo nga wala gyud ma-offer ang ato ang syudad, ang ato ang General Santos City, mga kabrigada. Atong gimahal nga syudad, walay ma-offer ni ining mga displaced person, mga kaigsunan nga naapektuhan ni ining kalamidad, na ito apektuhan aning sunog, kaning nasa demolisyon, walay kanang yuta nga kabalhinan, walay andam ang syudad, mga kaisunan sa panahon sa Rivera administration o ginagahinaon kita sa panahon karon ni sa Pacquiao administration, matagaan ni og kasulbaran, matagaan ni solusyon, mga kaisunan para kaning atong mga kabrigada nga intawon ma-displace sa ilang gipuyan na intawoy makabalhinan. Dapat mamahimo ning prioridad. Hagit nato ni sa mosunod nga administrasyon, mga kabrigada. Sa inyong comment, mga kabrigada, mahitungod din nga issue sa demolition without relocation 0930-764-0675. Pwede ninyo nang ipaabot karon may gala bago may mo extra di Brigadang Ruel. Pero ako diri, dili nang kita mag-asa ani. Kamong mga gipang demolish karon nga nagatanaw diya sa saway. Ayaw na mo pag-expect. Kani ako lang ning ano sa inyo ha, ako lang ning lantaw ba sa sitwasyon. Wala na ang Rivera administration, wala na ang ilang huna-huna ana, zero na. Wala na sila gauna-huna nga napa sila mahatag solusyon ninyo, napa sila mahatag tabang ninyo, napa sila unsa ba diya gani dapat karon action na ni sila karon dayon. Kay si Rivera ra may mahawa diya Brigadang Ruel. Ang DSWD naaman. Ang CSWD naa ang kining buhatan ni Dr. Dasira. Ay, subo. Magpabilin ba pud ka siya, no? Mangut lang. Kuan ba na? Isa ba na yung kuan? Regular ba na yung kuan diya? Regular ba si ano siguro? Regular si Dokbong? Dokbong? Oh, Desira? Pero ambot lang. Unsay plano sa... Pero kanang opisina magod, bisan pag kanang mga tao diya karon na kuan na siya, co-terminos. Doctor by profession, dentist na siya eh. Dentist, no? So, pero bisan pa, nga, kini sila, o co-terminos, like si Bong Desira, co-terminos siya ni Rivera. Pag mawala si Rivera, pwede siyang tanggalo ni Juan, ni Lorelai. So, karon, pero kanang opisina, na diha, na budget. Pareha na karon, dapat maayudahan ng atong mga kigsunan. Asa man ni ka sila gibutang karon. Ugma, atangin ninyo kay ato ning subayon kung asa sila... Ang bagong CSWDO na to, nga gi-appoint mga kabrigada ni Tolima, asa man ka? Puta kay Balor, basi mulutaw po na si Juan. Mulutaw mo float ba?
Si Bidanis. Danis. Oh, Pero kaya wala pa man siya na-float karon. Asa ang trabaho, asa ang iyong tabang. Sa kaning mga displays karon mga kabrigada. At tanginin ninyo ugma mga kabrigada kay ato ni ipasubay kang brigadahan na. Kung asa ni gidala, asa ni sila karon gibilet nga pasilidad na anabay tabang dito karon sa ato local government. Kay kini sila nawad ang balay perti pa ning luuya in taon. Baliktad lagi ang prompter, dili ka basa. Sa man ang pagbasa ng bali. So, Brigadang Ruel, kini siya, mauna ni karon ang burden. Palas-anon sa pagsulod ni Mayor Lor. Mura na ba sila gibiyaan ba og kanang kwan? Kanang mga troso ba nga palas-unon? Perfect pasana. Pasan yun mo ani. So, Mayor Lor. Mayor Lor, steady ang pagpagawa pa ha. Kay basi unya, isa tulo ka tuig pa lang. Malusyang na mong dagway tungod sa mga problema sa syudad. Mas stress. Mas stress na ka, Mayor Lor. Kaya number one nga problema ni Mayor Lor, relocation site. Dapat mag-ready magid ang Jinsan ana. Mamalit magid ang atong city ana. O diya karon makaya na ko na antuson ko na na brigada ng bebe ang abilidad ni mas bali binali sige. So sad for the family. Dawato na lang gyud nato nga kung dili at atua ang luna. Wala gyud ta mahimo ana pero punta bago sila gipapahawa gihatagan sila og relocation site. Kuya ni mo tira. Kaya rano. Tira binali. Basag binaliban, pali ng utok na tani madugay ba. Ang hinaota nga kining bagong administrasyon karon ni Mayor Lor, dili ni mga bali ang ilahang kwan, ang ilahang sitwasyon sa paglantaw. Kung dili mohimo wala na sa prompter, naagi na sa inyong screen, tibok screen ninyo bali, ang inyong Windows bali. Kinahanglan Brigadang Ruel mohimog historic kwan legacy kini sila si Mayor Lor. Sa diyang kwan sila. Kini mga relocation site dapat andaman nila ni. Kining problema na to karon sa peace and order. Grabing pinatyanay sa Jinsan, dako ni nga responsibilidad. Kakulangon sa pulis. Saon na lang na. Naay mga projects nga mga palpak, naay mga Ginoo ko, saon na lang. Siguro may dili lang maapektuhan ani si Mayor Lor. Basig matiguang siya ga. Matiguang sa iyo. Basig malabuan pa niya katigulang si Mami Di ani. Basta steady lang, pampawala stressor. Ayaw. Luoy po, doon saon na lang, basi unyag mangita si uglain si Kong Bob. Uy! Ayaw, dapat mo support yun si Kong Bobby. Yan ginusuportaran si Mayor Lor kay kuan man First time ba yan First time. First time Kung gisuportaran man niya katong kapitan pa ni sa Labangal, dapat karon nga mayor na, yan ginusuportaran. Yun. Kay lisod, babae ni. Pundo ang babae, grabe po ning babae, Brigadang Ruel mo musukol sa mga problema. Correct. Grabe po ni sila mag-manage sa stress. Pero kinahanglan suportaran na sa iyang pinalangga nga bana. Pro Plus! Mga kabrigada, siguraduha kung wala ka nakatanaw karon na pwede nimong i-review sa to ang Facebook live mga kabrigada. I-search lang ang www.facebook.com/Encuentro. O di ba ka sa YouTube channel, i-search lang ang amuang official channel sa Brigada News TV official channel mga kaisunan. Wala tayo oras mga kabrigada, salamat og mayong adlaw na lamang kaninyong tanan sa ngalan na lamang ni Brigadang Carlo Duga-Duga. Mao ka na ang nagkadiyang isyu nga atong naisgutan karong adlawang Miyerkules. Daghang salamat sa pag-uban ninyo sa mua sa 2 ka oras nga programang Encuentro gikan Lunes hangtod Biyernes alang sa paghisgot sa mga solusyon sa mga panawagan sa katawhan. Kini si Brigada Ruel Dumantay. Mga kabrigada, daghang kaayong salamat sa inyong kanunay nga paglantaw sa atong Facebook o sa ato ang YouTube channel mga kabrigada. Pag-like ka mo, comment, and at the same time, subscribe o niya i-share ninyo mga kabrigada. Ang mga problema nga atong ginasagubang matag adlaw mga kabrigada, ang tao nga way problema sultihan ta ka abnormal. Pero kung na kay problema, mao kini ang makapalig-o nato. Aron kita mamahimong magmalampuson sa atong mga pagpaningkamot. Uman ang kahitasan. Mga kabrigada, manghinaot kami nga karong adlaw ubanan kita sa Ginoo, magmalampuson kita o magmalipayon kita sa tanan natong buluhaton. Kini usab ang inyong alagad kabrigadang Val Gilaran. I'm aiming for a better life.
aim your Jinsan dream. Barug Jinsan kanunay dinhisa. Encuentro!